So, para sa ato ang chapter 2, for the second topic, what we call the descriptive statistics. So, mo ni atong coverage para sa prelim, yung na-discuss ko last meeting and kani. Diri ra taman, chapter 1 and chapter 2 ang coverage para sa ato ang prelim. Frequency, distribution, and their graphs, more graphs and displays, measure of central tendency, measure variation, and position. So, first, nato ang ato ang frequency distribution and their graphs, no, natay learning objectives, how to construct a frequency distribution including limits, midpoints, relative frequencies, cumulative frequencies, and the boundaries, and how to construct frequency histogram, frequency polygon, relative frequency histograms, and algebras. So again, ang ato ang frequency distribution, you will learn a lot here because ang atong explain diri is how to graph, how to organize, describing a data set, are its center and its variability or spread or spreadity, and of course its shape. Okay? And then the measure of center and shape of distribution are covered for the next topic na. So again, ang ato ang frequency distribution is a table that shows classes or intervals of data entries with account of a number of entries in the class. Okay? So the frequency F, so we represent this as F, ang ato ang frequency of a class is the number of data entries in the class. So for example, kung makita nimo diri sa left side nato, mo ni ang example sa ato ang frequency distribution. So sa frequency distribution natay makita nga 6 class. Kani 6 classes. Okay? And each class natay ginatawag na lower class limit, this one kani nasa left side nato, and also the upper class limit. Okay? Ang lower class limit is the least number that belong to the class, and ang isa, the greatest number that belong to the class. And the class width naman, okay, ang class width nato is gina-minus nato ang upper minus kani. Upper niya minus pod kani. Okay? Sa iya ang class width frequency distribution. Okay? Ang distance between the lower limits of consecutive class. Okay? So kani ang before nato nga upper, and then ito yung after nga upper. So kung imo silang i-minus, okay, 10 minus 5, the answer is 5. So meaning, kung tanaon jud nimo tanan, pareha ni 21 minus 16 is also 5. Diba? 30 minus 25 is 5 also. So meaning the class width nato is 5. Okay? And then the difference between the minimum and the maximum data entries is called the range. So ang formula sa atong range is upper minus lower. Okay? Sa ato ang makita nato diri sa class. Okay? So diri sa ato ang range, depende siya sa table ha. Kay sa data manggod nato, ayan na-explain man niya diri, kung ang data nato ang lowest data nato is 1, the highest data nato is 29. So that's why 29 minus 1 is equal to 28. Okay? So inana ang pag-solve nato para sa range. Okay, so don't worry, we have an example naman more on definition sa tadiri. Okay, and we have here the following guidelines in constructing the frequency distribution from a data set. So diri, first is to decide, okay, decide on the number of classes to include the frequency distribution. Okay, and the number of classes should be between 5 and 20. Otherwise, it may be difficult to detect any patterns. Okay, so next naman nato is find the class width as follows. Okay, ang purpose nato sa class width, importante na siya para makabuhat ta sa class interval. Okay, determine the range of the data, divide the range by the number of classes, and round up to the next convenient number.
Okay? So pag makabuhat na ka sa class width and sa range nimo, proceed ka sa class limits. Okay? So yun na mention ko, class limits na to, makabuhat ka sa minimum data entry as the lower limit and find the remaining lower limits, add the class width to the lower limit of the preceding class. Then find the upper limit of the first class. Remember, the classes cannot overlap. So that's why find the remaining upper class limits. So yun nga, na-mention ko, kailangan pangitaon nato ang lower and upper class limits. Then number 4, make a tally. So kung makita nimo diri sa frequency nako, diri sa left side nato sa table, kaning frequency F nato is nagtali ta. Okay? Gi-count lang nato pila ang data na nga nasa class interval nato. Okay? So next naman pud nato diri is make a tally mark for each data entry in a row of the appropriate class. Okay? So pag man nimo sa tally, i-count dahil nimo ang tally marks para makuha nato ang frequency F for each class. Okay? So diri natay example para sa constructing frequency distribution from a data set. So para mas maintindihan natin how to construct the frequency distribution table, natay example. So the following sample data set, okay, list the prices that is in dollars of the 30 portable global positioning system. Okay, kung familiar mo ng GPS, di ba? GPS navigators. Construct a frequency distribution that has 7 classes. So na-mention niya diri na naatay 7 class. Okay, so how to construct that? So we have here the following data. So inani jud ni siya nga challenge, no? Naatay data nga gihatag, then buhaton nimo table. So again, na-discuss na nako ang guidelines. First nato diri nga guidelines is the number of classes, 7 stated in the problem. So meaning natay 7 classes. Okay? Next naman po is find the minimum data entry at saka ang maximum data entry. So matamatahon jud nimo diri. Asa man ang pinakagamay nga data? So the answer is 59. Pangitaon nimo ha ang pinakagamay nga data. Ang pinakadako nga data asa man dira? 450. Okay, na-explain na nga diri ha. So balik ta, what is the formula of range? So ang formula sa range, highest minus the lowest value. So yung highest value nato 450 minus sa lowest value nato, that is 391 ang answer nimo para sa range. Okay? So once you have the range, i-divide nimo siya sa number of classes, round up nimo or approximate mo para sa class width natin. Okay? So again, the formula, kasagara sa mga books, other books, ginabutang na siya C. Okay? Ang formula na C is equal to R over K. Again, ang K manggod is the number of classes, na-mention naman niya dire. Ang range, formula na is highest minus lowest. Okay? Again, kani ang class width, ang formula niya, R over K. Klaro na siya. So make sure nga na mo'y notebook ha, i-take note na siya kay basin ba magsakit inyong mata nga sige mo tanaw ani pag mag-review mo. So better nga ma-summarize ninyo sa inyong notebook. Okay? Kay daghan kitag formulas dire sa statistics nato. Okay? So once you divide this 391 sa 7, your answer is 55.86 and round up, that is 56. Okay? So bahalag na atay decimal places, dapat kabulong mag-round up sa ato ang ano ha, sa kaninga value. Next na to, step 3. Ano nga yung sinabi sa step 3? Once you have the class width that is 56, you have now to do the upper and lower class limit. Okay? For the first class. Okay? So na-mention niya, 7 ka buok ang ato ang
inani pito ka buok kanina ni pito ka buok ang ato ang class interval. So kung makabantay ka 1 2 3 4 5 5 6 7. Okay, expected jud nga 7. Dayon, how to do this upper and lower limit? Okay? So of course, ang lower limit nato kay 59. Kay 59 man ang pinakagamay nga data nga makita diri. Tama? Nakuha siya. Okay. So next naman pod, unsa man ang upper limit pod. So sa upper limit nato diri para makabalo ka, that is 114 plus 56. Ano yung 56? The class width. The answer is 170. Okay? So again, sa pagsulat, kailangan naka-class width siya. Okay? Kay diri sa ato ang lower limit 59, di ba? Okay? So the upper limit of the first class is 114. Okay? Mao jud na siya. Ang ato ang lower class limit that is 56. Okay? So para dili mo ma-confuse, pwede mo ninyo nibuhaton 59 plus 56. Di ba? Ang 59 man ang lowest. Ang 56 kay ang class width. So kung i-add din mo na siya, 115. So diri ni may butang for the second lower limit nimo. Mag -1 ka lang para sa upper limit nimo diri. Na-gets ba siya? Dili diri ibutang ang 115 kay basin ba ma-overwhelm mo nga dali ra, no? Again, 59 plus 56 diri isulat. Okay? Dayon -1 ka lang, one step backward para sa upper limit. Okay, kay interval ba yan ni? Okay, interval 59 to 114 class interval niya. Dayon sa upper limit 114 plus 56 170. Then 170 plus 56 226 and so on. Hantod nga makabuhat ka og 7 classes. Okay? So make sure nga gina-add nimo nig 56. Di ba? 115 plus 56, 171 plus 56 plus 56 plus 56 plus 56. Hopefully na gets ni siya ha. Hantod 7. 7 ra ka buok ang rows na to. Ayan, para masabtan ha. Or the classes. Okay, so hopefully na klaro ni ha kay step 1 ra jud ni. Mao jud na ang first ninyong buhaton kay pag masayop gali ka diri sa interval, sayop tanan. Inanara ba ang statistics? No, kay napamayan tay buhaton ang frequency. So mo nang careful jud ka diri. Okay? So klaro man pud kayo ang lowest value and then ang highest value makita man pud. Okay? So next naman pud nato ang step 4, make a tally mark for each data entry with the appropriate class. For instance, the data entry is 130 that is in the 115 to 170 class. So make a tally. Okay? So pag makabuhat na ka og interval sa lower and upper limit, magtali na ka. Diba? Kisa may kabalo mo tali. Okay? So syempre, isa-isahon jud nimo ni. No? So tanan, this is 30 ka buok data nato diri ha. So meaning isa-isahon nato asa sila na belong nga class interval. So pagtali inani siya. Nakuha siya. So mo na siya ang step 5. Pag humani magtali kay isulat nimo pila ka buok para sa frequency in that class. So example 90. Diba 90 asa man nato ibutang ang 90? From 59 to ibutang nato diri ang frequency. Magbutang lag tali. Isang guhit lang. Diba iguhit nimo siya. So 130 asa man siya? Diri. So magbutang kag tali. Diba? 275 asa man siya diri? 275 o diri. Diba? Iguhit lang nimo. 270. Diba diri pod? So
Pangalawang guhit na. O di ba? Tagalog na lang taan ni. So inani siya ang pagtali and so on. Hantod nga mahurot nimo tanan. Okay na gets ba ang pagtali? Okay, dapat dili ka malipat ha. So pagtali inani siya, di ba? Nagguhit siya hantod nga mahuman nimo tanan. Pag human nimo tali, i-count na nimo and that's your frequency. You can write this F as the frequency nato and then i-count lang nimo pila ka box. So 5 sa first interval, sa second interval 8, 6, 5, 2, 1, 3. Make sure nga 30 ka buok. Kay 30 ba ang atong data? Kung magkulang or kung musobra, meaning may problem sa imong tali, double check gihapon. Nakuha siya? Double check ha. Kay pag magka-sayop-sayop ka ning imong tali, ang next na pod sa graph nimo kay sayop na pod. So wrong na natanan. So mo na siyang careful jud. No? Kaya ang statistics mura siya all or nothing, di ba? Kung masayop sa unahan, sayop na dayon sa kinalasan. Okay? Okay ra tana kay gamay ra ang sayop sa kinalasan para gamay ra ang minus points sa imong score. Okay, so mo nang careful jud ka ani. And of course, naatay ginagamit na sigma for the Greek letter nato, uppercase Greek letter. So meaning i-total nimo ang frequency. Okay? So ang ibig sabihin ng sigma F, gi-total nimo ang frequency. Okay? So again, in statistics, better you have your calculator, your scientific calculator. Okay, hindi pwede yung calculator lang pang ano lang ha, yung pindot-pindot lang. Okay, yung obsolete na nga calculator. So kailangan yung scientific calculator para sa inyong pag-double check ana ha. And that's it. Okay? Dali ra kayo, that's your step 5. No, pagbuhat sa frequency. Okay? So next naman pud nato nga topic is what we call the midpoint, relative frequency, cumulative frequency. Okay? So kaning tulo ka buok importante pud na siya because we are using this for the graph later. So first natong i-define ang midpoint. So if you're familiar, the midpoint of the class, that is the sum of the lower and upper class limits divided by 2. And that's it. Okay? And this is what we call also the class mark. So pag i-add nato ang upper and lower class limit, i-divide nato sa 2, you can get the midpoint. Okay? And another one, the relative frequency. That is the proportion or the percentage of the class that falls in that class. So to find the relative frequency of the class, divide the frequency F by the sample size. Okay? So mo yung formula. So better you write this on your notebook kay para ma-summarize ninyo ang coverage na to ha. So ang formula F over N. Para naman sa cumulative frequency of the class is the sum of the frequencies of the class of all previous classes. Okay? Again, cumulative. Okay, isam nimo ang lahat ng mga classes. So the cumulative frequency of the class is equal to the sample size N. So pag matotal nimo tanan class, it's just your sample size or your total data nimo. Okay, so for example, balik ta diri. Asa ta? Diri. Okay, para sa class mark or what we call the midpoint, class mark, butangan ako class M, i-add lang nimo ni sila, i-divide 2. Okay? So pila man na siya kung maggamit mo calculator. So once you use your calculator, 114 plus 59. Divide din mo sa 2. So the answer is 86.5. Okay? Next, 115 plus 170. Divide din mo sa 2. So 142.5. Na gets na siya? Mo na siya ang class mark. Okay? So proceed da. Sure ko kay gibuhat naman niya diri. Okay? So inana. Okay? So makita nato diri ang sa class mark, no? Nga gi-add lang niya. Ako lang i-proceed ha.
Ayan. Using the example number 1, katong ipakita na ko ganina nga table. So, di ba, mo ni siya? 59 to 114. Dili ni siya minus, ha? Diba si ma-misinterpret ni, dili ni minus 59 to 114 because this is interval. Class interval. Okay? So, pag-add ni mo, divide to 86.5. Mo ni, akong pasabot, nagbuhat na tag-table. Mo na siya, sumpay na pudtag another column, table. So, para sa ato ang relative frequency, kaning F, i-divide nimo siya sa 30. Tanan. I-divide din siya sa 30 tanan. Divide 30. Kani, divide 30. Divide 30. Para sa relative frequency na siya ha. Pag divide 30 nimo, ang answer 0.17, 0.27 diri ha. Ang 5 divide 30 na pud na. So 0.17. Kay para pag total ana, ang answer ana kay 1. Nakuha pag i-total nimo ni 1 ang answer ana. Okay? Na-explain na nako ha ang midpoint. Pag add ani divide 2, mo ni siyang gibuhat. Okay, sayon ra tawon na siya. Basta nalang kay focus sa pag-answer ani. Okay, medyo taas-taas lang jud siya og buhatonon or trabahonon. Okay? And about naman sa cumulative frequency, you just have to copy this one. Kana makita ninyo, di ba? Na ay 5. Kopya lang na. 5 plus 8. Kani, 5 plus 8, 13. Okay? 13 plus 6, 19. Di ba? 19 plus 5. So, from the word cumulative, ginatotal niya each sa frequency. Okay? Hantod nga mahuman ka, 27 plus 3. Your answer is 30. So, make sure the same gihapon sila sa total of our data. Nakuha siya. Okay? So, anyway, practice lang jud mo ani. No, not just nga maminaw lang mo sa akong klase, but you have to practice. Kay daghan kay mga buhatonon nato. Okay? Inani ang proper way ha sa pagsulat. And then don't forget to write the class interval. Okay? Ito yung proper way sa pagsulat sa class interval ha, natay lower class limit and upper class limit. Okay? Dili siya minus ha. Interval na siya. So inani ang gusto na akong makita pag mag-answer na mo sa inyong exam or quiz. Okay? So practice mo sa inyo ang pagbuhat sa table. Okay? So next nato, another nato nga buhatonon, this is what we call the graphs of the frequency distribution. So pag makabuhat na ka sa table, okay, human na ka ani, nakabuhat na ka table. Ang first again, magbuhat kag table, frequency distribution table ang tawag ani ha, for prices. Okay, mo man ang ato ang given the problem. So pag makabuhat na ka, mag-graph na dayon ta. Ang first nato i-discuss, frequency histogram. That is a bar graph that represent the frequency distribution of the data set. So ang ato ang frequency histogram, that is a quantitative. Okay? Mo na siya nga measurement, quantitative, and the measure of the data values. Horizontal scale. And we have here the vertical scale measure, that is the frequencies of the class. So meaning, ang ato ang horizontal, okay, that is your x-axis, data values nimo. And ang y-axis nimo, vertical scale, that is the frequencies. And the third one, consecutive bars must attach. So kailangan magdikit-dikit yung mga bars. Okay? And don't forget, once you're doing the histogram, kailangan na atay class boundaries. Importante na siya. So ang class boundaries are the number that separate classes without forming gaps between them. So ang mahitabo, pag class boundaries, yung upper and lower class limit na to mag-add and minus 0.5 ka. Okay, para klaro, ang ato ang lower class limit subtract 0.5. Lahat ng lower class limit.
And then para sa upper class limit, add ka og 0.5. Okay? So para mas maintindihan natin, meron tayong table. Balik na sa table. Another table na pod. So module na siya ang challenge. No? Insert table ka dire. Okay? Kung papansin mo, ang class natin, di ba, 59 to 114. So yung 59 minus 0.5. That is 58.5. Then ang upper class na to plus 0.5. So meaning, lahat ng upper class limit plus 5. Okay? The lower class limit kani sila tanan minus 0.5. Na-gets ni siya? Okay, practice mo ani ha. Pagka mo na po'y mubuhat. Din na ko ni siya basahon tanan. Oh, basta kasabot lang sa gibuhat. Okay? So that's why once you are done para sa ato ang class boundaries, you're now going to construct the histogram. Make sure nga ang ato ang x-axis kay class boundaries. Ang y-axis frequency. Klaro na siya? Okay. So yung gibuhat diri dapat na ay broken axis diri ha. Ayo idikit sa ato ang tawagan ni y-axis. Ayo idikit. Kay mo man isa sa mga ginarong na ako ng mga students kay ang ginabuhat nila kung mag-graph gali sila idikit diri. Di ba? Inani ang pagbuhat nila sa graph, no? Dili inana ha. Ayo idikit diri sa origin nato sa ato ang origin sa x and y axis. Okay, kagets na dapat mo ani ha kay make sure niagi na mog algebra. No, kay prerequisite jud na ang algebra aning elementary stat ha kay basin wa niagi algebra wa kasabot. Okay, so again, so kaning ato ang interval that is the 86.5. Okay? So sa 86.5 mo ni ang 5 na to nga frequency. Okay? So again, sa pagbuhat nimong frequency, pwede ka mag by 2 ang pagbuhat nimo or counting. Diri ang 1, diri ang 2, di ba? Diri 5, 3 di ay 3, diri ang 5, diri ang 7, no? Ang yang gibuhat niya diri kay by 2 lang siya pag-count sa iyang frequency. Nakuha siya. So again, balik ta, no? So diri sa ato ang gibuhat niya diri labeled as midpoints. Okay? Para naman sa labeled as boundaries, na-mention na ko ganina ha, class boundaries, ang x-axis, y-axis kay ato ang frequency. Okay? So diri again di ay is ano pala to? Midpoint. And ako lang iklaro ha, midpoint diri ang frequency. So diri tatanaw. Kani nga point diri ang 58.5 to 114.5. So pag makabuhat na ka anang mga points diri, di ba 170.5 diri ang 226.5 and so on. Antod nga mahuman ka sa 450.5. Kana sa imong buhaton. Dahil igura na nimo siya buhat og graph, mag-ana lang ka. Dayon itunong nimo sa 5. Okay? Pag-ana nimo then sumpayan lang nimo 8 kay 8 man ang next frequency nato. Itunong nimo diri kay 8 baya diri oh. I-down lang nimo then sumpay lang dayon ka diri. 6 dayon 5 2 1 dayon ang 3 diri sa last. Okay? Imong itunong jud siya sa line diri ha. Ang line diri nato para sa y-axis sa frequency. So make sure practice jud mo sa pagbuhat sa histogram. Again, ang histogram make sure nga nay label. Okay? So diri in dollars, price nato in dollars, diri naman frequency, number of GPS navigators. Importante na label basin gabot-buhat lang mo table walay pangalan. So pangalan pud nimo ang imong graph, no? Prices of GPS navigators. So particular jud kog mga graph
Kay pag pulang-pulang gali imong graph, -1 jud ka. Make sure nga matarong nimo graph. Kung maglisod mo graph, pwede niyo isulat sa papel, picturean ninyo, isend sa ako ang isend, pwede niyo picturean. Then pwede niyo isend, insert file. Okay? Pwede niyo isend. Okay? Or pwede niyo makabuhat mo Excel, kung kabalo mo makabuhat og Excel. Okay? Kay kung magbuhat mo sa Microsoft Word, basin maglisod mo. So pwede isulat sa papel or notebook ninyo, picturean and isend ninyo, insert file. Pwede na siya ha. Okay. So diri sa ato ang next nato, that is what we called the frequency polygon. Okay? So pag moingon galit tag polygon, make sure that is a closed polygon. Okay? That is a line graph emphasize the continuous range in the frequencies. So diri sa ato ang example 4, ang pag-construct man gud sa polygon, mo-refer gyapon ta ato nga table. So diri make sure that you use the horizontal and vertical scale, okay, that were part in the histogram labeled as the class midpoints. So kung mapansin ninyo, kani siya, di ba nagbuhat man ta og class midpoints. Mao ni siya ang graph. So ang pag-graph ani from this one kani nga point, diri ka nga point diri, butang nimo mga point diri sa top of the bar, diri nga point, diri na pud nga point. Diri nga pud nga point, top of the bar kana, diri na pud nga point. Diri na point and diri na pud nga point. So meaning pag frequency polygon, connect the dots ka once nga maka-plot na ka sa graph. Okay, kay from the word polygon, connect the dots ana lang from the origin. Ay dapat dili pwede sa origin di ay. Kaya itong tanawon na nato ang graph, dili sa origin siya nitunong, di ba? So, somewhere, o di ba ko lang i-adjust gamay. Ayan. So, somewhere nga naa siya sa point, diri. Diri lang. Ayaw sa origin, kay marong ka na, di man siya nag-start sa 0. Okay? So, 5, 8, diri, itunong nimo sa mga dots. Ayan. So, sabtala lang ako ang mga ano nga pag-connect the dots. Then, itunong nimo siya diri sa baba. Kay polygon man good na. So that's why diri kung makita ninyo sa graph sa polygon na atay gibuhat diri. Okay? Kung mapansin nimo nganong may 30. So gi-minus lang na siya sa class width. Or pagkuha nimo didto sa class midpoints. Diba? Kay kung mapansin nimo pila man ang pag-minus ani, mora man gihapon. Ay balik lang nato ha. Kani. Diba? Kung imo i-check, 86.5 minus 142.5. Diba 56? Kung i-minus din mo ni sila, puro 56. That is the class width. Diba mo na nakanindot? So meaning, kung 56 minus, 86.5 minus 56. Okay? Pag minus din mo ana, di na naki-answer 50 di ay, ayan. 30. Okay? 30.5. Totoo akong yung na-mention ganina. Dayon, kanina po, 422.5 plus 56. So, mo na ang inyong makita diri nga part na ay 30.5 and then na ay 478.5. Ina na ang pagbuhat sa frequency polygon. Polygon ha, kasi closed. Dapat dili pwedeng dili ra kataman sa pag-connect sa dots. Kay daghan kay kung estudyante taman ra diri, kailangan i-down nimo, ibutang nimo sa x-axis ang point. Nakuha, and don't forget the label. Okay, prices of GPS navigators, ang y-axis frequency, ang x-axis nato price in dollars, and yung mga ginabutang natong labels nato diri or points niya, class marks or midpoints. Okay, and with the label price in dollars.
So na-gets di siya, igura ka nag-connect the dots. Make sure nga kabalo ka asa nimo ipatunong ang mga points ha sa frequency. Kay mo biyan ang frequency. Okay? So nakuha siya ang pagbuhat sa frequency with the frequency and class mark. Okay, balik-balik ko ani ha kay kamura ba jud ang mag-graph ani, medyo taas-taas jud siya buhatonon ninyo. Pag makabuhat na ka og table then graph na pod. Okay? Kapag kanahuman na pa jud tay another example. So draw a relative frequency histogram for the frequency distribution in example 2. So diri sa ato ang makita nato the relative frequency shown in this graph. So as you can see, again naatay napansin nato nga class boundaries. Okay? Again para maka-graph tag ano ha, another one, relative frequency histogram. So, ang ibig sabihin, histogram gyapon ang imong i-drawing diri. I-graph di ay. Make sure nga dikit-dikit yung bars kay histogram man ta. Ang nakalahi lang is kani. Okay? Kung napansin ninyo, hindi frequency kundi relative frequency. So, pag relative frequency, okay, make sure nga ang pag-label nimo 0.05, 0.1, 15, 20, 25, 30. Ang pag-label ana. Okay? Diri ka magtanaw ha. Kani ato lang scroll up lang kani. Mao na siya. Then make sure kabalo ka asa nimo ihuman. Pwede ka mahuman sa 0.30 kay natay 0.27. Okay? Dira ka mutanaw ha 0.30. Dira nakataman ay naglahos og 0.40 ha og 50 kay diri naman taman 0.27 diri nga part 0.27 do siya. Okay? So again ano ninyo ha itansya ninyo asa siya motunog. Okay? Kay magbuhat gyapon mo graph nga inani. Okay? Kay pagbuhat nimo sa graph at first pare ani no 0.17. So magbuhat ka graph inanion nimo i-down nimo then i-continue diapon nimo ang pagsaka ani para sa next 0.27 i-down nimo. Make sure nga motunong jud siya diri ha. Kay basin bati kay kamo graph. Kailangan niya practice jud mo. Mas payo kung nindot imong graph no sa pag drawing nimo or pagsulat nimo sa paper, make sure nga clear siya sa kuha. Especially ang label niya. Okay? And so on. Inani ang pagbuhat sa graph. Okay? Ginatawag siya og relative frequency histogram. Okay, so next naman po nato is ang cumulative frequency or ginatawag siya og ogive. Ayan. So it's a line graph that displays the cumulative frequency of each class at its upper class boundary. Okay? And the upper class boundary are marked on the horizontal axis and the cumulative frequency are marked on the vertical axis. Okay, so na natay idea unsa ang x-axis and y-axis. And we have here another guidelines how to graph the cumulative frequency graph. Okay, so the number 1, construct a frequency distribution that includes cumulative frequency as one of the columns. Okay, so next naman po, specify the horizontal and the vertical scale. No, okay, so kailangan makabalo ka sa x and y axis nato. Ang horizontal scale, upper class. The vertical scale, cumulative frequencies. Okay, and then i-plot nimo siya. Okay, sa upper class boundaries and their corresponding cumulative frequencies. And then connect the points in order from left to right. Okay. And next is a graph nato para sa lower boundary of the first class and should end at upper boundary of the first of the last class. Okay? So anyway, para masabtan nato, okay, ang guidelines na atay example. Inani ang example sa constructing the ogive. So usahay ginatawag pud na siya S shape. Kay ingon sa libro kay moporma siya og S shape. No? Or mo curve siya. So diri sa ato ang
construct nato, we have here the frequency distribution in example 2. So again, ang kinahanglan ra nato, upper class boundary and the cumulative frequency. Mora na kinahanglan. So, para pag-construct nato na atay makita nato diri, okay? And diri pod x and y axis. Okay, so naklaro siya. So, of course, ang ato ang first pangitaon nato pag plotting na pod, di ba? 5, kani ang 5, di ba? And 114.5. Kani nga point, di ba? Ilangan pangitaon nimo ang point, pito biya ka buok points. Okay, kay pito ang ato ang class interval. So pagbuhat manggod sa point, kani next 170 dayon 13. O tansyahon nimo asang 13 na diri. Okay, dahil i-connect nimo diri, di ba? Diri nga point. Basta hindi ka balo mo plotting ha, diri nga point. And so on. So pag makabuhat ta og point, connect the dots na lang dayon. Then don't forget nga itunong nimo sa x-axis ang kaninga point 58.5. Gikan ng 58.5 na diri, napay 58.5, di ba? Pero 0 ang ato ang first nato. Wala na siya gipakita. Kay no need naman kay diri na ta diretso sa table. Okay? So don't forget nga butangan og point diri. I-down jud na siya. Kay usahay sa experience na ako sa pagtudlo ng mga estudyante nga malimtan ni. Malimtan diri nga part. Diretso na siya nga connect the dots na dayon inana. Day malimtan diri nga wala nag-connect the dots diri sa baba. Okay? Kapila na ako na ginabuhat na, basi na po'y malimtan ani, minus points jud ka sa ako So pag makabuhat na kag dots, connect the dots na lang dayon. So makita nato diri ang graph nato sa frequency ogive nato, or make sure nga natin mga labels. Kani nga label ha, importante jud ni. Okay? Kay basin walay label, igura kagabuhat og graph. Hindi na pwede sa ako Kailangan complete details ta pag magbuhat sa graph. Okay? So, that's it para sa ato ang first discussion mampod. Okay? So, make sure nga mag-answer mo sa mga exercises ha, natay true or false, and diri. Okay? Dirara ko mukuha sa inyong assignment and quiz, and of course sa exam. Okay? Partida na ha, bagtay manapatay mabagsak diri. Kay dira ra jud kumukuha para maka-practice jud mo. Okay? So, next nato nga topic is more graphs pa jud ta aside sa frequency distribution table. So, last meeting nag-discuss ta, okay, yung frequency distribution table. Dagan kita gibuhat ato. Nag-discuss histogram, di ba? Frequency polygon, frequency ogive, okay? And we have more graphs that nga i-explain nato. Okay? So we have here the learning objectives. Okay? How to graph and interpret quantitative data using stem and leaf plot and dot plot. Next is how to graph and interpret qualitative data sets using pie charts and Pareto charts. Next naman is how to graph and interpret paired data sets using scatter plots and time series chart. Okay? So daghan kitag mga buhatonon karon, make sure kabalo mo mag-graph ha. So first nato i-graph ang quantitative data set. Ano yung quantitative? Ang ibig sabihin ng quantitative, we are expressing numbers. Okay? Meaning numerical data ang ato ang gina-involve diri. So ang first nato i-learn is the stem and leaf plot. That is one of the example of exploratory data analysis. Okay? So ang stem and leaf plot manggo, that is that each number is separated into a stem, okay, and a leaf. So ang stem nato kay ang entrymost digits, leftmost digits, ayan. And ang leaf nato is the rightmost digits. Okay? Similar gyapon siya sa histogram, pero ang advantage ani is it contains original data values.
So para mas maintindihan natin, natay example. So natay example sa constructing stem and leaf plot. So first nato diri, the following are the numbers of text messages sent last week by a cellular phone users on the floor of the college dormitory. And then display the data in the stem and leaf plot. Then what you conclude. So manatay data, okay, kani siya. Inani jud niya ang data, no, murag makalipong daghan jud kaayo. No, pero ang buhaton nimo diri ang pag-construct sa stem and leaf plot kay mata-matahon ra jud nimo. Wala kayo algebra diri ha. Wala kayo kanang solving jud nga, solve kayo, mag-graph lang jud ka. Mora man ang atong topic karon. So more on mata-matahon ra siya. Okay? So diri sa pag-construct sa stem and leaf plot, ayan, kung makita ninyo diri, because the data entries go from low of 78 to a high 159, you should learn the stem from the values 7 to 15. Okay? To construct the stem and leaf plot, list these stems to the left of the vertical line. Ayan. So kung makita nimo, mo ni ang ato ang stem. Stem nato 7 to 15. Okay? Nakuha siya. Nganong 7, nganong magsugod man tag 7. Kay ang lowest value nato 78. Nakita ang 78 nara oh. Dahil ang highest is naara sa 159. Okay? So pangitao jud na anara. Nakita na nako 159 mo nang highest. So pag nakabantay ka sa highest and lowest, kuhaon nimo ang 7 as your second digit and yung 15. Okay, ayo tong ones. 'Di ba natay digits ones, tens, hundreds, 'di ba? So ang 7 as the tens and then up to 15. Kasama na yung tens at saka hundreds. So taman siya 15. So sa pagbuhat ani, kani ang ginatawag na leaf. Okay? Mo na ang leaf. So ang pasabot niya 15 na slash diri, natay slash para mahiwalay nato. Okay? Ang pasabot raan na is 115. Okay? So meaning yung mga ones na digits ihiwalay natin diri sa bar ani. Okay? So nakakita kag 78, 7 then 8 diri. Okay? Next is 10, meaning natay 105, 108, then tulo ka buok 109. No? 109, 109, 109. Inana ang pagsulat niya. Okay? So inana jud o ningkamot jud kang mangita. Di ba? O 109, 109, di ba? And mangita pa jud ka sa isa ka 109, di ba? So mo na siya ang challenge manggod nimo nga isa-isahon nimo ang stem and leaf plot. Or kung makita nimo diri, inani ang result niya. Nagets ang pagkabuhat sa stem and leaf plot. Kaning 11, ang ibig sabihin niyan 116, 114, 112, 112, 118, and so on. Diri nimo isulat tanang naay 100. 'Di ba? Ang tens and hundreds niya kay na 11 po. The same gyapon diri. 12, 13, 14, 15. Okay? So, as you can see, diri sa part ani hindi naka-arrange. Pag abot diri, naka-arrange na from 1 to 9. 'Di ba? So mo na yung pasabot unordered stem and leaf plot, mas maayo nga naka-ordered stem and leaf plot. 'Di ba naka-arrange siya? 2, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. O, 'di ba naka-arrange siya? So make sure nga naka-arrange jud kay nindot man siya tanawon. Mao na siya ang naka proper way sa pagbuhat sa stem and leaf plot nga order siya. Make sure nga na ay label na pod.
Okay? Ang label nato, number of text messages sent. Mo na ang label. Okay? Para na ni sa unordered and then ordered. Nagets na siya pag kuha sa stem and leaf plot. Actually dali ra kay siya. Di matamatahon ra lagi nimo, no? So next naman po, how to construct a variation of the stem and leaf plot. The same gyapon ang data nga gamiton nato sa example number 1, and then has 2 rows for each item. What can you conclude to this? Okay, medyo taas-taas siya. Ang gibuhat lang niya, no? Ang gibuhat sa ato ang stem and leaf plot, ang stem nato gibuhat nato twice. Meaning ang first 7 ani is ang leaves niya 0 to 4. Then the second stem ani ang leaves niya 5 to 9 para sa second stem row. Nakuha siya. So kung makabantay ka diri sa 11, diri tatanaw sa 11 sa stem niya. Hiwalay ang mga leaves niya 0 to 4. Diri 5 to 9. The same gyapon sa stem nato nga 12. Ang mga leaves niya nasa 0 to 4. Ang another stem niya 5 to 9. Kani siya unordered. Dayon i-arrange dayon nimo ordered stem and leaf plot. Naka-arrange na siya. 'Di ba? So mo na ang makita nimo diri sa stem and leaf plot. So medyo taas-taas lang jud siya, no, pagkabuhat tagdoble ang number sa stem nato. Okay, so na-gets na siya ang stem and leaf plot nato. Okay, so next is the dot plot. Ang dot plot manggo, that is each data entry is plotted using a point above the horizontal axis. So diri sa ato ang dot plot, from the word dot, so mga ano lang siya, points, no? Pero above siya sa horizontal axis. So example, kani nga data, mo ning itsura sa dot plot. Okay? The same example gihapon sa ibuhat nato ganina, kani siya. Okay, kani nga data. Ang goal nato is to construct dot plot. So ang pag dot plot manggod, kailangan magbuhat sa kaog real number lines. Okay? Can remember pa mo ang real number lines, di ba inana mo na siya 1, 2, 3 in one dimensional lang na ang tawag ana. Negative 1, negative 2, negative 3. Inana ang real number line, di ba? The same gihapon diri. Pero musabay jud ka kung asa na ang mga data nimo. Asa ang highest and lowest data nimo. So as I said, ang lowest data 78 and ang highest data nimo is 159. So meaning ang range dapat nimo is nasa 70 to 160, of course. Ay na 159, no. Ano na nimo? Sagad na nimo 160 na. Okay? Ilahos na ng 160 para pag-construct nimo sa one dimension, isa-isahon jud nimo. Parang ano ka? Parang ruler lang, di ba? Or meter stick. Inana ang pagkasulat. So medyo hago jud siya. So mo niya 70, 71, 72, 73, 74. Di ba wala natunong ako 74, 75. I-write nimo 75. The next 76, 77, 78, 79, 80. Right na pod 80. Hantod nga mahuman jud kag 160, isa-isahon nimo tag 5 ang interval niya. Pag mahuman ka, isa-isahon lang dai nimo. 155, asa man ang 155? O diri isulat ang dot, butangig dot. Isa-isahon lang nimo. 112. O asa man ang 112? O diri tantsahon nimo. Kaniyang 112, butangan nimo dot. Next is 113, o butangig dot diri. Okay? Ana jud imong life, no? Nga tansya-tansyahon nimo. Dahil butangan nag-dot. Okay? 123. O asa man nadapit? Okay, 121, 22, 23. O diri nga dot. Di ba? Nakakuha siya. So practice lang jud mo, medyo ano lang jud siya, makahalap-halap jud siya mata, no? Pero mata-mata method ra ni.
Di ba? Matamatahon na taon nimo. Then pag mahuman nimo ni siya, perfect na ka sa akuha ani. Pag mabuhat nimo ang dot plot, don't forget to write the label. Yung headings niya. Importante jud na. Basta magbuhat og graph, automatic na yung headings. Na-gets na siya? Inanara ang pag-construct sa dot plot. Okay? So next, naatay another graph na qualitative data set. Yung gibuhat na to ganina, ano nga yung mga quantitative data set? Yung quantitative, stem and leaf plot, dot plot. Pag abot sa qualitative, we are not representing numbers. That is non-numerical. Pag qualitative. Okay? So ang graph ani, that is graphically percents of a whole. So daghang kitang example ani pag qualitative. First is pie chart. Ang pie chart is a circle that is divided into sectors that represent categories. That is the area of each sector is proportional to the frequency of each category. So for example, kani quali. Quali ni siya ha kay, di ba? Kung maka-remember ka, ang mga qualitative is nominal data. Then gi-count lang ang number of frequency ani. Frequency ra ni. No, dili ni siya kanang pasabot nga numbers mo nakita kay numerical naman dayon. Dili na ha. This is qualitative. Gi-count lang ang number of associates, bachelors, masters, first professional, doctoral. Mo na ang imo ang earned degrees conferred in 2007. Mo na imong data. So pagbuhat sa data, okay, the number of earned degrees conferred in 2007 are shown in the table. So ang pagsulat sa pie chart, so challenge yun na ninyo, i-graph yun ninyo ang pie chart. Okay? Kung maglisod mo, better use Excel. No? Explore po ninyo no, yun sa ang pag-pie chart sa Excel. Na ang buhaton lang nimo i-encode lang nimo ni sa Excel kani then pangitaal i-highlight nimo tanan. Kabulo man siguro mo highlight no. Pag-highlight nimo then pangita ang pie chart. Gawas naman dayon na. Okay? So again, mo ni siya ang type of degree and frequency. Ang relative frequency, ang pasabot ana, i-divide ni siya sa total. Okay? I-total pud na. Wala man nakabutang ang total nato dire. Total summation of F. So pag total nimo ana, i-divide nimo siya each para makuha nimo ang relative frequency. So pagkuha sa relative frequency nimo, natay angle. Okay? So kung mahirapan ka sa angle, di ba, Marshall, ano na yung mga degrees. Kung maglisod ka buhat og angle, buhatin na lang og sa Excel. Okay? Ang purpose man gud ana is ang kani. Okay? For example, ang bachelor is 184 degrees. Ang associate is 86 degrees. Mo na yung pasabot niya diri. So mo na siya ang ginatawag nga sectors. Kani nga shaded area ani, kani nga part. Mo na siya ang sectors. Okay? So mo na ang itsura sa ato ang pie chart. Okay? So again, kung maglisod mo graph ana, better i-Excel na kay mogawas naman dayon na. No, ayun na tansya or isulat sa papel. No, kung ako pa sa inyo, buhatig Excel dayon screenshot ibutang sa Microsoft Word, i-send sa ako Pag mogawas ni siya sa exam or sa quiz, inana ang pagbuhat sa pie chart ha. Paning kamuta ha. Okay, so proceed na. Okay. Next na to, ginatawag na to qualitative data is that is the Pareto chart. Ang Pareto chart monggol is that a vertical bar na to in okay. Nawala. O balik ta sa Pareto. Vertical bar in which the height of each bar represent a frequency or relative frequency. So parang bar graph siya. Ang nakalahi lang sa Pareto chart kay na ay decreasing and increasing height, or ang decreasing height with the tallest bar at the left. So example, kung makita nyo diri sa picture diri,
Ingon siya, the top-selling six video games in 2009 through November are shown in the following Pareto chart. So, ibig sabihin, makita jud nimo ang pinakauna. I-arrange na siya daan na from the tallest hantod sa pinakamubo na niya. Okay? So, ang highest ani is the Call of Duty. Di ba? Uso jud ang Call of Duty atong 2009. And so on. Okay? So, diri, the same gyapon ang process na to. Make sure bar graph. Hindi siya histogram. Okay? Kung maka-remember ka sa histogram, di ba, dikit-dikit ang mga bars niya. Diri, iwalay ang mga bars. Okay? Kasi ang histogram, quantitative. Ang Pareto bar or Pareto chart, qualitative. Okay? Make sure ha, kasabot sa quali-quanti. Okay, so diri ang makita nato diri ang atong i-label nato diri sa x-axis mga words na kasi ano man ta diri qualitative. And then itunong nimo asa siya nga frequency. So example ra ni siya ha. So natunong siya diri sa 30, ang isa kay naa sa 15, ang isa kay naa sa butang nato 5, ayan, ang isa kay 1, di ba? Sabta lang akong linya ha. Kani kay wala man natunong sa 16, so 15. Okay? So mo na siya ang main causes of inventory shrinkage. So inanara example sa Pareto chart. Make sure from tallest hantod sa pinakamubo lang niya. Okay, mo ra tong example para sa Pareto chart for quali. Next naman is ang graphing paired data sets. So ang pasabot sa paired data sets na atay ordered pair. Okay? So pag pares manggod ani na atay x and y axis gihapon. Okay? So sa first nato nga ginatawag nato ang scatter plot. Ang scatter plot manggod, make sure ang data sets kay paired. Okay, na atay x ordered pair and y na ordered pair. Okay, so example, muna siyang itsura sa scatter plot. Okay, so this data introduce the famous called the Fisher's iris data set. That is the data set describe the various physical characteristics such as petal length and petal width sa flowers man pud din no in millimeters for 3 species of iris. In the scatter plot shown, the petal length form the data set and the petal width form the second data set. So kung makita nimo mo ni siya ang x-axis, petal length in millimeters and petal width nga nasa y-axis. Okay? And don't forget to write that title sa imong data. Okay, Fisher's iris data set. So inani siya ang example sa scatter plot. The same ra na kung niagi na mag algebra kana mag-plotting bitaw sa x and y axis man pod, no? Pag plot, the same gyapon diri. Natawag lang siya scatter plot, idaghan man ta og data points nga makita nimo. Okay? So next naman pod, kamo na po'y answer ani. Okay? Practice pod mo nga kamo na po'y mabuhat sa scatter plot. Okay? Next na pod nga to nga data of the graph. That is what we call the time series. That is one of the quantitative entries. And ang time series manggod mo na siya ang ginagamit nato from time to time para ma-monitor nato ang trending. Okay? And this can be in days, hours, seconds, minutes from the word time. Okay? So diri gigamit siya years. So diri sa years na atay subscribers in millions and average bill in dollars. Okay? That is the average local monthly bills for service for the year 1998 to 2008. Construct a time series chart for the number of cellular subscribers and what you conclude. So kung mapansin nimo diri, naatay graph, no? So ang technique lang ana is naatay points lang pod. Kani ordered pair naman good ni. Okay? So inana ang pagbuhat sa graph man pod. So let the horizontal axis be the years o kani ang ato ang year. Ang
horizontal axis or the x-axis. And then ang vertical axis represent nato as subscribers. Okay? So kung mapansin niyo na atay 1998 sa 74 69 di ay 69. Ayan, sa 1998 diri nga point, okay? 69.2. O 69 na ang ibutang. Okay? So kani siya ayun na butang diri. Ayun na. Time series naman ni. Okay? Dili siya polygon ha. Okay, dili siya frequency polygon. Time series chart na ni siya. So diri makita nimo ang trending manggod. Okay, kung nagka-increase, ka-decrease. Okay? So time series. Basta time series naga-involve tag oras or time. Take note of that ha. So kani ang ginagamit nga graph para sa ato ang quantitative data. Okay, ang time series. So that's it no para sa ato ang second topic na to para sa graph. So again, we're done naman po